Magandang araw sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Erica. 24 years old. Sinulat ko po ang aking karanasan na masasabi kong nagpamulat sa akin ng realidad. Nagbabakasakali akong mapili ang kwento ng buhay ko na mabasa sa inyong channel. Nagsimula ang lahat nung nag-aaral pa lang ako sa college sa kursong nursing. Graduating ako nung time na yun. At masasabi kong darating talaga tayo sa punto ng buhay natin na tila hindi papanig sa atin ang panahon. Bago yun, maayos naman ang lahat. Nakakapag-aral ako sa suporta ng mga magulang ko. Hindi naging problema sa akin ang pagkukolehiyo lalo na sa pinansyal. Hanggang sa biglang gumuho na lang ang lahat, na para bang isang panaginip, nang ma-stroke ang tatay ko. Kinailangan niya ng pera para sa kanyang pagpapa-ospital at magamot bilang maintenance. Isang buwan matapos ma-stroke ang tatay, ay medyo nagiging okay naman na siya. Naiuwi na siya sa bahay pero sa laki ng gasto sa ospital ay hirap pang makarecover ang pamilya namin. Pinapili ako ni nanay kung gusto ko raw munang tumigil kahit 1 taon lang. Dahil walang-wala pa raw sila. At baka raw hindi nila kayaning bigyan ako ng allowance at pang-tuition. Pinag-isipan ko ang bagay na yun. Kung titigil ako, sayang naman at graduating na ako. Isa pa, passion ko talaga ang pagiging nurse. Bata pa lang ako ay pangarap ko na to. Tama. Sayang naman Erica kung hihinto ka pa. Konti na lang graduate na tayo. Saad ng isa sa mga kaklase ko habang kumakain kami sa kantin. Ayoko ring huminto eh. Ang problema, saan naman ako kukuha ng pera para sa pang-araw-araw ko dito sa school? Ano kaya kung umextra ka? Balita ko, mahilig si estudyante si Mang Romel. Si Mang Romel? Yung matandang gwardiya sa gate? Oo. Sira. Ang tanda na nun ah. Feeling ko nasa 50 na siya. At isa pa, alam mo namang wala pa akong karanasan sa kama, di ba? Medyo pabulong kong sabi sa kausap. 21 na ako that time. Marami ring nagchat-chat sa akin at nanliligaw, lalo't may itsura din naman ako. Kaso, pihikan din talaga ako pagdating sa lalaki. Gusto ko yung di lang pogi. Dapat may pangarap din sa buhay kagaya ko. So far, nung time na yun ay ala pa akong nakikitang ganun. Pero masasabi kong di naman ako yung mainhin at malaanghel na babae. Pilya din ako at hangad ko rin yung lalaking may maipagmamalaki sa kama. Maging practical ka na lang. Kesa naman masira pag-aaral mo. Sige. Basta samahan niyo ako mamaya. Oo naman. After klase natin, nakangiting sabi ni Ira. Habang nasa klase, ay hindi ako masyadong makafocus sa sinasabi ng prof namin. Kinakabahan kasi ako. At hindi ko alam kung tama ba yung desisyon kong ipagamit sa iba yung katawan ko para lamang sa pera. Perang kailangan ko para sa allowance ko sa school. Mabilis lumipas ang maghapon. Bandang 6 p.m., nagsamahan ako ni Ira sa matandang gwardya sa aming universidad. Nasa gilid lang ng gate ang barracks nito. Pero nung time na yun, ay nasa gate pa ang matanda dahil alas 7 pa ang out niya. Lumapit si Ira at kinausap si Mang Romel, habang ako ay nasa gilid lang at medyo malayo sa kanila. Habang nag-uusap ang dalawa, ay pansin ko ang pagsulyap sa akin ng gwardya.
Ngingiti-ngiti pa ito sa akin. Na tila ba alam na ako ay mapapas sa kanya. Matapos ang pag-uusap nila ay muling lumapit sa akin si Ira. Erika, sabi ni Mang Romel, magkita daw kayo mamaya sa labas. Pero dapat daw, kayo lang daw at di na ako kasama. Ha? Sige, saan daw banda? Doon sa McDo, sabay na raw kayong kumain. Sa totoo lang, hindi ko alam kung talagang may mapapala ako sa matandang yun nung panahon na yun. Pasi kasi sa itsura niya na sobrang tanda at parang napapanot na ay parang di pa to naliligo. Isa pa, parang wala siyang pera. Pero base sa chismis, mapera daw to. At higit sa lahat, ay siya raw ang laging nilalapitan ng mga gipit na estudyanteng babae na katulad ko. Binaliwala ko na lang ang aking pag-aalangan. Wala naman sigurong masama kung magbabaka sakali ako, lalo na't walang-wala talagang pamilya ko ng panahong yun. Nagkita kami ng matanda sa McDo. Doon kami sa pinakasulok na mesa. Nag-order ito ng chicken with rice. Matapos mag-dinner, ay unti-unti akong tinanong ng matanda. Alam mo, Iha, marami na akong natulungan na katulad mo. Sabay ngiti nito. Talaga bang matutulungan niyo ako? Oo naman. Basta ba magkakasundo tayo eh. Ano ho bang kasunduan ang gusto niyo? Simple lang, Iha. Gusto ko, sa bahay ko ikaw matutulog kapag Sabado at Linggo. At ako nang bahala sa gustusin mo. Naku naman, Manong. Masyado kang abuso. Baka mapaaga ka sa langit yan ha. Biro ko pa. Ewan ko kung bakit ako nakipagbiruan sa kanya ng ganun. Siguro dahil mukha naman siyang mabait at mapagkakatiwalaan. Marami pa kaming napag-usapan ng matanda. Dito ko nalaman na mag-isa na lang siya sa buhay niya. 10 years na siyang byudo. Maging mga anak nito ay nasa ibang bansa na. 5 ang anak niya at lahat sila ay nagpapadala sa kanya ng pera, kaya sobra-sobra ang natatanggap nito. Ang pagiging secure niya raw ay ginagawa na lang niya para hindi siya mabagot sa buhay. Mabait din ang matanda. Hindi niya ako pinilit. Nasa akin pa rin daw kung papayag ako sa kasunduan. Naikwento ko rin sa kanya ang naging dahilan kung ba't ako naging desperada. At medyo naawa nga si Mang Romel sa sitwasyon ko. Tinanong ko rin kung nakailang babae na siya. At sinabi niyang pang-apat pa lang daw ako. Pero ako daw ang pinakamaganda kung sakali. At matagal na rin daw niya akong napapansin tuwing dumadaan ako sa gate. Matapos ang usapan, ay minabuti kong umuwi muna. Gusto ko munang makapag-isip-isip kung talaga bang masisikmura ko na pagsawaan ako ng matanda kapalit ng pag-graduate ko. 2 sakay ng jeep bago ako nakarating sa bahay. Kung maaari nga, ayoko munang umuwi sa bahay. Ayoko kasi kung maaari na makita ang sitwasyon sa bahay nung panahong yun. Iba ang aura ng tahanan namin, lalo't may sakit ang isang miyembro ng pamilya. Iha, kunin mo na tong 1,000. Pagkasyahin mo sa 1 linggo, butit may nahiram ako sa kumari ko kanina. Bungad sa akin ng nanay ko, tsaka inabot ang 1,000. Sigurado po kayo? Ibili niyo na lang po ng gamot ng tatay. Meron pa naman po ako sa pitaka ko, Nay. Sabi ko, pero ang totoo ay 50 pesos na lang ang meron ako. 9:00 ng gabing yun. Nakahiga na ako sa kwarto ko. Buo na ang desisyon ko ng mga oras na yun. Hinaplos ko ang sarili ko at pilit kong dinadahilan sa aking isipan na kaya ako papayag sa alok ni Mang Romel ay para makasurvive ako sa pag-aaral, lalo't graduating na ako. 1 sem na lang. Pagkatapos nito ay maitatawid ko na ang lahat ng pinagpaguran ko. Kinaumagahan noon,
At matapos ang buong maghapong klase, ay tuluyan na akong sumama sa bahay ng gwardyang si Mang Romel. Malawak at moderno ang bahay ng matanda. Hindi ko talaga lubos akalain na ganitong buhay ang meron siya. Kung sa bagay, ay maraming sumusuporta sa kanya na anak niya sa ibang bansa. Suot ang school uniform ko na medyo maiksi, ay pumayag akong maiuwi ni Mang Romel. Pinaupo niya ako sa kanyang sofa at saka siya kumuha ng may inom naming alak. Teka ho, Mang Romel, hindi po ako umiinom sabi ko. Ganun ba, iha? Saing naman to. Imported pa naman. Padala ng anak ko. Hindi naman to mapait. Subukan mo lang kahit isang shot. Nakangiting tugon nito. Ewan ko pero bigla ko nalang inabot ang isang maliit na baso na may lamang alak. Hindi ko alam kung anong brand nun. Pero hindi nga siya yung mapait katulad ng iba. Pero maya-maya lang, ay tila umikot ang paningin ko kaagad. Hindi ko alam kung may nilagay ba si Mang Romel. Pero imbis na malasing ako, ay kakaibang alab ang dumaloy sa buong pagkatao ko. Tinabihan ako ni Mang Romel ng mga oras na yon. Niyakap nito ang bewang ko hanggang sa mapaplos ito sa hita ko pailalim sa palda ko. Ni hindi man lang ako nagpakipot sa matanda. Bagkus ay hinayaan ko siya sa nais niya. Sa puntong yun, hindi na ako nakatanggi pa sa kanya. Namalayan ko na lang ang sarili ko na nakahiga na sa sofa na wala ng kahit na ano sa sarili. Ang aking uniforme ay nasa sahig na. Medyo umiikot ang paningin ko ng mga oras na yon, pero nangingibabaw ang uhaw at alab na nadarama ko. Hindi ko alam kung epekto ba ito ng pinainom sa akin ni Mang Romel o ano. Unti-unting ibinaba ng matanda ang short niya. Hanggang sa tuluyan akong napahanga sa aking nasaksihan. Hindi katangkarin si Mang Romel. Parang mas matangkad pa nga ako sa kanya. Pero hindi ko akalaing bawi naman siya pagdating sa kama. Para kong hihimatayin nang muli niya akong lapitan. At sa puntong yun, ay minabuti ko na lamang na pumikit. At sinabi sa aking sarili na bahala na. Ngunit ang aking kaba at pag-aalala ay tila napalitan ng isang di malilimutang galak. Yun ang unang beses na binigay ko ang dangal ko bilang babae sa isang lalaki. Sa lalaking hindi ko naman kasintahan o asawa, kundi si isang matanda na may higit 40 ang agwat ng edad sa akin. Halos mapaluha ko ng tuluyang dumapo ang halik ng matanda sa aking leeg paibaba. Hanggang sa tuluyang makuha ako ng buo ni Mang Romel. At sa pagguga ng sofa ay magkahalong emosyon ang gumugulo sa aking pagkatao. Kahihiyan bilang babae at isang kakaibang saya na noon ko lang natamasa. Mahusay ang matanda at halos ayaw magpaawat. Igil na gigil sa aking kagandahang tinatago na siya pa lamang ang nakakatuklas. Hindi pa ako nakakanobyo at nahihiyaman akong aminin pero si isang matanda ko na ibigay ang unang karanasan ko sa kama. Hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili ko na napayakap ng mahigpit sa matanda. Tila ba nawala ako sa sarili ng gabing yun? At masasabi kong nag-enjoy din ako kay Mang Romel. Pawisan at halos hindi makahinga si Mang Romel nang magsawa kami sa isa't isa. At maya-maya lang ay nakaidlip ako sa pagod hanggang sa maalimpungatan ako at namalayan ko na kinumutan ako ng matanda. Hindi na ako nakauwi ng araw na yun. Doon na ako natulog buong magdamag sa bahay ng matanda. Pagagising ko ay nakaalis na ito. Nauna na siyang pumunta sa universidad dahil maaga ang shift nito bilang gwardya. Samantala, pagkabangon ko mula sa kama, ay may nakahanda ng pagkain sa isang mesang maliit sa loob ng kwarto.
Medyo napangiti ako ng mga oras na yon. Akala ko mahilig lang ang matanda, pero may pagka-sweet din pala. Matapos kumain at maligo, ay dumiretso na rin ako sa universidad. Nadaanin ko sa may gate si Mang Romel. Isang makahulugang ngiti ang ginawad namin sa isa't isa. Nagpatuloy ang ugnayan namin ng matandang gwardya. Kada Sabado at Linggo ay doon ako natutulog sa bahay niya kapalit ng perang pinangako niya. Pero imbis na bayarang babae, ay tinuring niya akong parang isang tunay na asawa. Nirerespeto pa rin niya ako at hindi pinipilit kapag wala ako sa mood. Kaya hindi ko inaasang unti-unti akong mahuhulog sa matanda. Dumating sa point yung buhay ko na parang hindi ko na kaya na hindi siya makasama sa isang araw. Isa pa siguro sa dahilan kung bakit ko siya hinahanap-hanap ay dahil sa husay niya sa kama. Pero alam kong higit pa ron ang nararamdaman ko para sa kanya. Gulong-gulo ang isipan ko ng oras na yon. Hanggang sa makumpirma kong mahal ko na nga siya. Mahal ko na siya. Isang kabaliwan, pero yun ang totoo. Isang gabi, magkayakap kami ni Mang Romel sa kama. Parehas kaming walang suot at tila may gusto akong linawin sa kanya. Ilang buwan na tayong nagtatabi sa kama, Manong. Paano kung babuntis mo ako? Biro ko sa kanya. Ako, malabo iha. Wala akong balak sirain ang kinabukasan mo, no? Talaga lang ha? Sana nga magkaedad na lang tayo, no? Para pwedeng maging tayo, sabi ko. Bakit? Hindi ba pwedeng maging tayo? Kaya ko pa naman ah. Akala ko nagkakamabutihan na kami ng matanda. Pero nagising na lang ako sa kwarto niya isang araw. May nakita akong isang underwear ng babae, pero hindi sa akin. Ewan ko ba pero nasaktan ako. Kusang bumagsak ang luha sa aking pisngi. At biglang nagising na lang ako sa katotohanang isa lamang akong bayaran. Na dapat hindi umasa sa isang pagmamahal na alam kong malabong ibigay sa akin. Masakit mang tanggapin, ayon ang realidad. Ang realidad na kung hindi ako kakapit sa patalim, ay hindi ko maaabot ang narating ko ngayon. Makalipas ang 1 taon, ay isa na akong ganap na nurse, hanggang sa maisipan kong mag-abroad para magkaroon ng mas malaking oportunidad. Minsan talaga sa buhay, ay kailangan ding isakripisyo natin ang mga bagay na pinakaiingatan natin para malagpasan ang isang pagsubok na binigay sa atin ng may taas. At para sa akin, ay hindi ako nagsisisi na isinuko ko ang aking dangal bilang babae, malagpasan lang ang pagsubok na yon. Sa ngayon, ay kontento na ako sa buhay ko. Pero inaamin kong hindi ko pa rin malimutan ang unang karanasan ko sa kama, kasama ang matanda na itatago na lang natin sa pangalang Romel. Hanggang dito na lang po ang aking istorya at sana'y nakapulot kayo ng aral sa aking kwento.